Isa sa mga kilalang karakter sa Bible o Biblia ay si Daniel, na sinasabing may taglay na karunungan at kaalaman sa lahat ng nilalang na nasa lupa. Sa orihinal na kwento ay nakilala si Daniel dahil sa kanyang kakayahang mag-interpreta ng mga panaginip at ang himalang nangyari sa kulungan ng mga leon. Ngunit ayon sa extended version ng kwento ng Book of Daniel na inalis sa Bible, ay isinaad kung paanong ginamit ng tagalingkod ng Panginoon ang kanyang karunungan upang mas mapatunayan ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa mga peking Diyos na sinasamba ng mga Babylonians na isang rebulto at isang aktwal na dragon. Narito ang kwento. Ayon sa chapter 14 ng Book of Daniel, sa panahon ng pamumuno ni Haring Cyrus, ay may isang malaking rebulto na sinasamba ang mga Babylonian na nagngangalang Bel, na ayon sa kanilang paniniwala ay isang buhay na Diyos, dahil ayon na rin sa hari ay kinakain nito ang lahat ng mga pagkain na kanilang inaalay sa nasabing rebulto. Kaya naman tinanong ni Haring Cyrus si Daniel kung bakit hindi siya naniniwala na buhay ang nasabing rebulto. Ang rebulto ay gawa sa putik na binalutan lamang ng tanso, kaya imposibleng ito ay buhay, ayon kay Daniel. Para patunayan ang kanyang punto, ay galit na ipinag-utos ng hari na mag-alay ng ilang tupa at ilan pang masasarap na pagkain sa altar ni Bel, at sinabing kung kinabukasan ay wala na ang mga pagkaing aking regular na inaalay sa loob ng templo, ay totoo nga na buhay ang aking Diyos na si Bel, at kung ganun nga ay agad kitang parurusahan ng kamatayan. Galit na lahad ni Haring Cyrus kay Daniel. Ngunit bago isara ang mga pinto sa templo, ay nagsaboy ng mga abo si Daniel sa buong paligid ng altar, at agad na ipinag-utos na isara ang mga lagusan. At nang dumating na nga ang umaga, ay dali-daling nagtungo si Daniel at Haring Cyrus sa templo. Laking tuwa ng hari nang makitang wala na ang lahat ng pagkain na kanyang inalay sa kanyang Diyos na si Bel, at agad ipinag-utos ang pagbitay kay Daniel. Mahal na hari, bulalas ni Daniel, maari sanang maging bukas ang iyong puso at tignan ang mga bakas ng paa sa sahig ng templo. Na ipinagtaka naman ng hari, at nung kanilang baybayin ang mga bakas, na tila nagmula sa ilang tao, matanda at maging sa mga bata, ay ikinagalit ng hari nang malamang nagmumula ito mula sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng altar at patungo sa silid ng mga tagalingkod ng templo. Nang kumprontahin ng hari, ay agad din namang inamin ng mga pari na gabi-gabi ay kinukonsumo nila at ng kanilang mga pamilya ang lahat ng alay sa rebultong si Bel. Dahil dito ay agad ipinag-utos ng hari ang pagbitay sa mga pari at sa kanilang buong pamilya, at agad ding ipinag-utos ang pagsira sa rebulto. Ilang panahon matapos nito, ay may natagpuan ang mga Babylonians na isang dambuhala at buhay na dragon sa kabundukan. Dahil na rin sa presensya nito, ay nag-umpisa ang mga tao na sambahin ang nasabing dragon at regular na magbigay ng mga alay sa kanilang bagong Diyos. Hindi mo maaaring itanggi na ito ay isang buhay na Diyos, kaya ipinag-uutos ko na sambahin mo ang bagong Diyos ng mga Babylonians. Wika ni Haring Cyrus, sinasamba ko ang Panginoon kong Diyos sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos. Kung iniisip mo na ang dragon na ito ay isang Diyos, bigyan mo ako ng pahintulot o hari, at papaslangin ko ang dragon nang hindi gumagamit ng espada o kalasag. Hiling ni Daniel na agad namang pinahintulutan ng hari, dahil sa kanyang palagay ay lalabanan ni Daniel ang dragon gamit ang kanyang mga kamay.
Dahil na rin sa kanyang pambihirang kaalaman sa lahat ng mga nilalang sa lupa, ay agad pinlano ng sugo kung paanong papaslangin ang dragon. Kumuha si Daniel ng taba ng kamelyo, balahibo at buhok ng tao. Pinakuluan ang mga ito at kanyang inihulma upang magmukhang masarap na karne, at kanyang ibinigay sa bagong Diyos ng mga Babylonians. Pinagsama-sama niya rin ang harina, karne ng hayop at balahibo ng kamelyo upang bagalan ang pagtunaw ng mga pagkain. At matapos nga itong ipakain sa dragon at sa tulong na rin ng mga pagkain na araw-araw inaalay dito, ay lubos na nabusog at sumabog ang tiyan nito. Matapos nito ay buong pagmamalaking sinabi ni Daniel kay Haring Cyrus, "Nakita mo kung ano ang iyong sinasamba?" Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel. Paki-like at mag-comment ka na rin ng iyong opinion tungkol sa paksang ito. Maraming salamat sa panonood.